Maligayang pagbabalik sa Creation Adventure kasama sina Bong at Lumi. Kahapon, nakita natin kung paano nilikha ng Diyos ang araw at gabi. Ngayon naman, makikita natin kung paano inayos ng Diyos ang kalangitan, karagatan at kalupaan. Ang Diyos ang pinakamahusay sa paglalagay ng lahat sa tamang lugar. Bong, tingnan mo. Dito lang humihinto ang dagat sa buhangin. Bakit hindi na lang ito dumiretso at takpan ng lupa? Ang ganda ng tanong mo, Lumi. Dahil ginawa ng Diyos na ganyan. Sinabi niya sa dagat, hanggang dito lang. Huwag nang lalampas. Nilagay ng Diyos ang dagat at ang lupa sa tamang lugar. Wow! At tingnan mo ron, ang langit at dagat parang nagtatagpo sa malayo pero hindi sila naghalo. Paano kaya nangyari yun? Iyan pa ang isa sa mga magandang ginawa ng Diyos. Pinaghiwalay niya ang langit at ang dagat. Para bang magkasama sila kapag tinitignan. Pero inilagay sila ng Diyos sa kani-kanilang lugar. Ang langit ay sa itaas at ang dagat ay sa ibaba. Grabe! Kahit na parang magkatagpo sila, nakikinig pa rin sila sa Diyos. Tama ka, Lumi! Ganito ang sinabi ng Biblia tungkol sa langit, lupa at dagat. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan sa pagitan ng tubig upang mahiwalay ang tubig sa itaas at ang tubig sa ibaba. At ganoon nga ang nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikalawang araw. At pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama-sama ang tubig sa ilalim ng langit na isang lugar upang lumitaw ang tuyong lupa. At nangyari nga yun. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa. At ang mga tubig naman ay tinawag niyang dagat. At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng mga halamang may binhi at mga punong namumunga ayon sa kanilang uri. At nangyari nga iyon. At lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Wow! Nagsalita lang ang Diyos at sumunod ang langit, dagat, lupa at mga halaman. Ganun nga, Lumi! O mga bata, laro tayo saglit. Sasabihin ko ang isang bagay at ituturo nyo kung saan ito dapat ilagay, okay? Handa na? Ang mga ulap, sa langit ba o sa dagat? Ang mga isda, sa lupa ba o sa tubig? Ang mga puno, sa dagat ba o sa lupa? Ang galing! Tulad ng alam nyo kung saan dapat ilagay ang mga bagay, ganun din ang Diyos. Alam niya ang tamang lugar para sa lahat ng kanyang nilikha. Kung kaya sabihan ng Diyos ang dagat kung saan hihinto at ang langit kung saan mananatili, ibig sabihin ba kaya din niya akong gabayan? Oo, Lumi! May kapangyarihan ang Diyos sa lahat ng nilikha at may kapangyarihan din siyang gabayan tayo. Ang sabi sa Biblia, ang Panginoon ang gumagabay sa mga hakbang ng matuwid. Nalulugod siya sa bawat detalye ng kanilang buhay. Mga awit 37 verse 23. Kaya pala, tulad ng lupa, dagat at langit na sumusunod sa Diyos, makakapagtiwala rin ako na gagabayin niya ang mga hakbang ko at ilalagay ako sa tamang lugar. Paano mga bata? Manalangin tayo? Tiklop natin ang ating mga kamay at pumikit tayo. Panginoon, salamat po sa paglikha ng langit, dagat at lupa. Salamat po sa paglalagay ng lahat sa tamang lugar. Pakiusap, gabayan niyo rin po ang aming mga hakbang at panatilihin ang aming mga buhay na malapit kay Jesus. Amen. Amen! At mga bata, tandaan ninyo, sinusubukan ng kasalanan na guluhin ang lahat, pero dumating si Jesus para ayusin ang lahat. Sa Kanya natatagpuan natin ang tunay na lugar, kasama ng Diyos magpakailanman. Tama ka, Lumi! Inilagay ng Diyos ang lahat sa tamang lugar.
At sa pamamagitan ni Jesus, inilalagay niya rin tayo sa tamang lugar, sa kanyang pamilya ng pag-ibig. At tulad ng paglalagay ng Diyos ng dagat, lupa at langit sa kaayusan, kaya rin niyang ilagay ang ating buhay sa tamang direksyon kung magtitiwala tayo kay Jesus.